Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 221. Dahil sa pangako ni Gerui, napakataas ng moral ng mga umaatake at gusto nilang patayin ang kanilang daan papasok sa lungsod. Sa kabilang banda, mas mataas ang moral ng mga tagapagtanggol. Isang dahilan ay matagal na silang inapi ng Imperial Court. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong maghiganti, natural na hindi sila magiging maluwag. Isa pang dahilan ay alam din nilang nasa negosyo sila ng pagpugot ng ulo. Kapag nasira ang lungsod, lahat sila ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Kaya naman, wala silang ibang mapagpipilian kundi lumaban ng desperadong pigilan ang kaaway sa paglusob sa lungsod. Napakataas ng moral ng magkabilang panig. Ang mga tagapagtanggol sa lungsod ay mas mababa sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan at hindi maihahambing sa regular na hukbo sa labas ng lungsod. Gayunpaman, sila ang mga tagapagtanggol at nagkaroon ng geographical na kalamangan. Kaya naman, saglit, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig at walang malinaw na panalo. Bagaman ang mga umaatake ay maaaring paminsan-minsang umakyat sa pader ng lungsod, mabilis silang natalo ng mga tagapagtanggol sa lungsod. Nang makitang padilim na ng padilim ang langit, kaya lang matalo ni Gerui ang gang para umatras at ipagpatuloy ang laban bukas kahit na siya ay nababalisa. Damn it, sa wakas umatras sila. Nakatayo sa pader ng lungsod, pinanood ng pinuno ng mga kaaway ang siksikan ng mga sundalo sa labas ng lungsod na umuurong tulad ng tubig. Hinawakan niya ang dugo sa mukha at sinabing, "Ngayon lang, noong apurahan ang labanan, maging siya mismo ay sumabak sa labanan." Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay orihinal na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka na ito, at bilang karagdagan sa kanyang katayuan bilang pinuno, kaya kapag siya ay personal na sumabak sa labanan, maaari itong makabuluhang tumaas ang pagiging epektibo ng labanan ng lahat. Oo, iba talaga ang hukbo ng Imperial Court. Sinasabi ng lahat na wala silang masyadong combat effectiveness, pero hindi pa rin mahina ang kanilang lakas. Sabi ng katabi niya, sila ay lumaban ng buong tapang dahil kaharap nila kaming mga magsasaka. Bakit hindi mo subukang itapon sila sa larangan ng digmaan sa Hilaga? Ginagarantiya ko na mas mabilis silang makakatakas kaysa sa iba. Damn it. Ang grupong ito ng mga tao ay marunong lang makipag-away sa kanilang mga sarili, sabi ng may pang-aasar. Ito rin ang katotohanan. Ang hukbo ng korte ng imperial ay natalo sa hilagang larangan ng digmaan at ganap na nasa isang depensibong posisyon. Magkagayunman, hindi sila makahawak sa halos lahat ng oras. Sa oras na ito, maraming lungsod ang nasakop na ng kaharian ng Zifeng. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay hindi nang ahas na lumaban sa mga hukbo ng ibang mga bansa. Gayunpaman, hindi sila natatakot na sugpuin ang rebelding hukbo ng kanilang sariling bansa. Dahil dito, naipakita nila ang ilan sa kanilang lakas. Tiningnan ni Leader Kiyo ang kaaway sa labas ng lungsod at nakasimangot. Napagtanto niya na minamaliit niya ang lakas ng hukbo ng Imperial Court. Bagamat ang kanilang kasalukuyang lakas ay hamina ng husto at sila ay natalo ng higit sa kanilang napanalo, mayroon pa rin silang kalamangan laban sa mga magsasaka na kanyang pinamumunuan. Siyempre, ito ay may kaugnayan din sa lakas ng kanyang mga nasasakupan. Karamihan sa kanyang mga nasasakupan ay mga magsasaka noon. Hindi sila sumailalim sa anumang pagsasanay. Bukod dito, kulang na kulang sila sa mga armas. Marami sa kanila ay nakikipaglaban pa rin sa mga kagamitan sa pagsasaka. Anong uri ng lakas ang maaaring magkaroon ng ganoong pangkat? Isang himala na nagawa nilang ibagsak ang county dati. Gayunpaman, hindi uupo si Leader Kiyo at maghintay sa kamatayan. Alam niya ang ginagawa niya ngayon. Kapag siya ay nahuli, ang iba ay magkakaroon pa ng pagkakataong sumuko at mabuhay. Gayunpaman, bilang pinuno, tiyak na hindi siya pababayaan ng kabilang partido. Sa makatuwid, kailangan niyang humanap ng paraan para talunin ang mga kaaway na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga sundalo sa labas ng lungsod ay naglalagay na ng kampo. Sa pagtingin sa nakakalat na barracks, nagliwanag ang mga mata ni Leader Kiyo. Pakiramdam niya ay nakahanap na siya ng isa pang pagkakataon. Kuya Chu, kumain muna ang lahat at magpahinga.
Ngayong gabi, piliin ang mga elite at umalis sa lungsod kasama ko. Sabi ni Leader Q sa mga taong nakapaligid sa kanya. Umalis ng lungsod. Umalis sa lungsod para saan? Nagdududang tanong ni Old Chu. Ang hilig din niyang makipag-away sa kabilang partido noon. Gayunpaman, pagkatapos ng nakaraang labanan, naunawaan din niya na mayroon pa ring agwat sa pagitan nila at ng kabilang partido. Kahit na sa tulong ng pader ng lungsod, nahirapan silang lumaban. Ngayon, ang pag-alis sa lungsod, hindi ba ito ay panliligaw sa kamatayan? Of course it's the kill. Sige, don't worry so much. Pagdating ng panahon, malalaman mo. Sabi ni Leader Q. Okay. Alam din ni Old Chu na hindi ganoon ka-flexible ang utak niya, kaya hindi na lang siya nagtanong. Moherf asterisk sacker, galit na galit ako. This damn bumpkins. Sa kanyang sariling tolda sa labas ng lungsod, si Gerui ay nag-aalboroto. Noong una, naisip niya na kapag dumating ang kanyang hukbo, ang mga rebelding bumpkin na iyon ay masunarang susuko. Ito rin ay magpapataas ng kanyang prestihiyo. Pagkatapos, hihilingin niya sa kanyang bayaw na tulungan siya. Baka ma-promote ang kanyang opisyal na posisyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga Moldita sa lungsod ay magiging mayabang. Hindi lamang nila pinatay ang mga taong hiniling niyang sumigaw, ngunit umasa rin sila sa pader ng lungsod upang pigilan ang kanyang mga tropa na makapasok sa lungsod. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi pa siya nakakalusot sa pader ng lungsod. Marami rin ang nawala sa kanyang mga tauhan. Galit na galit ito sa kanya. Siyempre, nakita rin niya na ang lakas ng mga tao sa lungsod ay hindi kasing husay ng mga taong dinala niya. Ang dahilan kung bakit nakakapit pa sila ay umaasa sila sa kanilang lakas ng loob na magtiyaga. Sa kanyang palagay, ilang sandali na lamang bago nila nalusutan ang pader ng lungsod. Halika, dalhan mo ako ng alak. Malakas na sigaw ni Gerui na medyo naiinis. Hindi nagtagal, pumasok ang isang kawal na may dalang banga ng alak. Sa pangkalahatan, may limitasyon ang pag-inom sa kampo ng militar, lalo na kapag nasa gitna sila ng labanan. Pagkatapos, hindi sila dapat uminom. Gayunpaman, malinaw na walang pakialam si Gerui tungkol dito. Kadalasan, sa kampo ng militar, gumawa siya ng mga bagay na higit na mapangahas kaysa rito. Matagal nang nakasanayan ng kanyang mga sundalo. Sinampal ni Gerui ang selyo at lumutang ang malakas na amoy ng alak. Hindi nagtagal at napuno ng bango ang buong tent. Pumikit si Gerui at huminga ng malalim. Biglang napuno ng kalasinggan ang mukha niya. Hindi pa man siya nakakainom ng alak ay pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin. Masarap na alak, ito ay talagang magandang alak. Ang gayong masarap na alak ay isang basura lamang sa mga kamay ng matandang iyon, sabi ni Gerui. Ito pala ay hindi niya binili ang bote ng alak na ito, ngunit inagaw ito. Sa kanyang pagpunta dito, dumaan siya sa isang maliit na county. Sa oras na iyon, hindi niya sinasadyang natagpuan ang isang matandang lalaki na talagang nagtimpla ng napakasarap na alak. Labis siyang naantig dahil may mga regulasyon ang Imperial Court na bawal magbenta ng alak ang mga pribadong individual. Kaya naman, kinuha niya ang palusot nito at diretsyong inagaw ang alak na natimpla na sa matanda. Hindi lang iyon, pinilit din niya ang matanda na iabot ang recipe. Obviously, ayaw niyang minsan lang uminom. Para naman sa matanda, napatay siya sa proseso ng pakikipag-away sa kanyang mga nasasakupan. Walang pakialam si Gerui sa pagpatay ng ordinaryong tao. Hindi ito isang malaking bagay. Ang inalagaan niya ay ang nakuha niya. Kabanata 222. Huwag kang magpapaloko sa buhay ng munting matandang iyon. Ang galing talaga ng kanyang husay sa paggawa ng alak. Uminom si Gerui ng isang subo ng alak at sinabing may lasing na ekspresyon. Dahil sa kanyang bayaw, marami siyang nainom na masasarap na alak. Gayunpaman, ang masarap na alak na ito na hindi niya sinasadyang nakuha ay nagparamdam sa kanya na ang alak na nainom niya noon ay walang pinagkaiba sa tubig. Ang alak na ito ay ang tunay na pakikitungo. Sa katunayan, kahit na ipinagbabawal ng korte ng imperial ang pribadong paggawa ng alak at pagbebenta ng alak, marami pa rin ang mga tao na palihim na nagtitimpla ng kanilang sariling alak. Ang ilan ay nagustuhan ng alak, ngunit wala silang pera upang bilhin ito. Gusto ng ilan na itimpla ito at ibenta. Kung tutuusin, napakataas pa rin ng tubo ng alak.
Gayunpaman, ang kalidad at lasa ng mga lihim na brewed na alak na ito ay karaniwang hindi maganda. Hindi inaasahan ni Gerui na hindi niya sinasadyang makakuha ng ganoong kayamanan sa pagkakataong ito. Mahilig sa alak ang bayaw. Kapag natimpla na ang alak na ito, bibigyan ko siya. Naisip ni Gerui na sa formula ng alak na ito, tiyak na magtitimpla siya ng sarili niyang alak. Hindi lamang upang masiyahan ang kanyang masarap na lasa, ngunit nais din niyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng alak na ito. Bagamat hindi pinahintulutan ng Imperial Court ang pribadong pagbebenta, ngayon ay nabawasan ng husto ang kontrol ng Imperial Court. Bukod dito, kasama ang kanyang bayaw bilang suporta, hindi natakot si Gerui. Walang kamalay-malay, si Gerui ay nakainom ng maraming alak at ang kanyang ulo ay medyo nahihilo. Gayunpaman, wala siyang naramdamang mali. Tumayo siya at naghanda para magpahinga. Walang dapat ikabahala sa kanyang puso. Kung kaharap niya ang ibang mga kaaway, mag-aalala siya kung ang kabilang partido ay darating upang salakayin ang kampo. Gayunpaman, ang kabaligtaran ng partido ay ilang mga bumpkins lamang. Umasa sila sa mga pader ng lungsod upang bahagyan nilang labanan ang kanyang mga pag-atake. Hindi sila nang ahas na lumabas ng lungsod at makipaglaban sa larangan. Wala itong pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos makatulog si Gerui, may mga sumigaw ng pagpatay sa labas. Hindi inaasahan ni Gerui na salakayin ng kabilang partido ang kampo. Halatang hindi inaasahan ng kanyang mga kawal. Bukod dito, hindi naghanda si Gerui noon. Sa makatuwid, nang dalhin ni Leader Cho ang mga tao para salakayin ang kampo, ang mga tao sa gilid ni Gerui ay nakatulog na. Nagising na lamang sila nang makarinig sila ng sigaw ng pagpatay. Nagmamadali nilang gustong makipagkita sa kalaban, ngunit nagkagulo na sila. Mga kapatid, patayin. Patayin ang mga Alapiers na ito ng Imperial Court. Hindi gustong sumugod ni Leader Qiu sa kampo ng kalaban ng ganoon kadali. Biglang umangat ang kanyang diwa sa pagsigaw. Bagamat hindi niya dinala ang lahat sa pagkakataong ito, dinala niya ang mga elit ng hukbo. Hindi sila mahina sa labanan. Bukod dito, kung wala ang pasanin ng mga ordinaryong magsasaka, maaari silang gumanap ng mas mahusay. Ang mga tunog ng labanan ay patuloy na umalangaw-ngaw. May mga tao pa nga na patuloy na nagsisindi ng apoy. Hindi nagtagal at nasusunog ang kwartel. General, hindi maganda. Darating ang kalaban. Isang sundalo na hindi pa nakasuot ng kanyang baluti ang natisod sa tent ni Gerui at nagulat. Nako, wag kang maingay. Pwede pa naman akong uminom, kaya ko pang uminom. Punuan mo ako. Gayunpaman, si Gerui ay tila walang balak na magising. Nakahiga lang siya, nagbubulungan at sumisigaw na gusto pa niyang uminom. General, gumising ka na. Paparating na ang kalaban. Lumapit ang lalaki sa gilid ni Gerui at niyugyug ang katawan, umaasang magising siya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Si Gerui ay natutulog pa rin. Kahit gaano pa niya kalakas ang pagyugyug sa kanya, wala ni katiting na epekto. Habang naiyugyug ng sundalo si Gerui, inalis ang kurtina ng tent at pumasok ang ilang tao. Ang pinuno ay si Leader Qiu. Nagulat ang sundalo at likas na hinugot ang kanyang kutsilyo sa baywang. Hindi siya sumugod ng pabigla-bigla. Sa halip, mapagbantay siyang tumingin sa mga taong pumasok. Sino ang nakahiga dyan? Tanong ni Leader Qiu. Nakita niya na ang tent na ito ang pinakamalaki at pinakamarangya. Kaya naman, sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan. Nahulaan niya na ang tao sa loob ay dapat na isang commander. Malamang na siya ang pinakamataas na commander ng pangkat ng kalaban. Ito ang aming Gerui. General Ge, ang aming General Ge ay bayaw ni General Zhu ng Western Army. Kung sasaktan mo siya, hindi ka pababayaan ni General Zhu. Sabi ng sundalo. Binanggit niya si General Zhu para takutin ang kalaban. Haha, we're in the business of beheading people. Bakit tayo matatakot kay General Zhu? Sige, patayin mo sila. Sabi ni Leader Qiu. Gayunpaman, kahit na sinabi niya ito, siya ay medyo nangangamba. Narinig niya ang pangalan ni General Zhu noong siya ay nasa hukbo. Isa siya sa ilang mga general na kayang lumaban sa malalaking labanan at manalo sa mga laban. Talagang may kakayahan siya. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, siya ay nasa negosyo ng pagpugot ng ulo ng mga tao. Kahit na hindi niya patayin itong General Ge,
hindi sila pababayaan ng Imperial Court. Pagkatapos niyang manalo sa labanang ito, maaari siyang mag-recruit ng isang grupo ng mga tao na may tumataas na reputasyon. Maraming tao ang magkukusa na sumama sa kanya. Kung gayon, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, kahit na dumating ng personal si General Zhu, maaaring hindi siya matakot sa kanya. How dare you? Nakita ng sundalo na may paparating sa kanya. Alam niyang hindi natatakot ang kabilang partido, kaya't lumaban lang siya ng husto. Ayaw niya at ayaw niyang sumuko. Ang kanyang pamilya ay nasa likod ng lungsod. Kung dito siya sumuko, siguradong mahuhuli ang pamilya niya. Isa pa, mababa ang tingin niya sa mga bumpkan na ito, kaya ayaw niyang sumuko. Sigaw ng sundalo at sumugod sa mga tao. Gayunpaman, ito ay malinaw na walang saysay. Napatay siya ng karamihan sa dalawang galaw. Leader, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Matapos patayin ng sundalo, lumapit ang mga tao sa kama at tumingin kay Gerui na mahimbing pa ring natutulog. Nagpakita ng mapanuksong ngiti ang bibig ni Leader Q. Ito ang disiplinang militar ng hukbo ng korte ng imperial. How dare he drink in the barracks kapag may laban? Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Patayin siya at gamitin ang kanyang ulo bilang isang sakripisyo. Sabi ni Leader Q, kung gusto niyang mapataas ang kanyang prestihiyo, kailangan niyang pumatay ng ilang taong may timbang. Bagamat ordinaryo ang kaharap niya, nagagamit pa rin niya ng husto ang kanyang katayuan at background. Oo. Walang pagdadalawang isip na sabi ng katabi niyang sundalo. Pagkatapos, pinutol niya ang ulo ni Gerui. Kaya lang, pinatay si Gerui sa kanyang pagtulog. Ni hindi niya alam kung paano siya namatay. Pagkalabas ni Leader Kyo, nagsimulang maghanap ang mga sundalo sa tent, na gustong makakuha ng ilang benepisyo. Siyempre, walang exception ang katawan ni Gerui. Ano ito? Ang gulo. Nakakita ang isang sundalo ng isang pirasong papel mula sa mga braso ni Gerui. Ang kalidad ng papel ay mukhang maganda, ngunit ang mga salita sa loob nito ay baluktot. Hindi marunong magbasa ang sundalo kaya itinapon niya ito nang makitang hindi banknote. Kung narito si Huang Feng, tiyak na makikilala niya ito. Kabanata 223. Ang dati ng magulo na kampo ng militar ay naging mas magulo pagkatapos ng kamatayan ni Gerui. Walang paraan upang ayusin ang isang epektibong paglaban sa lahat. Sa makatuwid, pinangunahan ni Leader Kyo ang isang maliit na bilang ng mga elite at nakumpleto ang isang perpektong sneak attack sa kabilang panig. Walang masyadong nasawi sa kanyang panig, ngunit ang kabilang panig ay ganap na natalo. May namatay, may nasugatan, at may tumakas. Ang dating malaking hukbo ng Imperial Court ay nawala sa loob lamang ng isang gabi. Sa pagtingin sa sarili niyang mga resulta, mas lumawak ang ngiti sa mukha ni Leader Q. Pagkatapos ng labanang ito, pinahina niya ang kapangyarihan ng ilang tao sa sarili niyang hukbo at nanalo pa sa labanan. Marami na rin siyang nakuhang pagkain at iba pang kagamitan. Kasabay nito, gumawa din siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Sa umaga ng ikalawang araw, tinawag ni Leader Cho ang kanyang sarili na General Tianyun at opisyal na itinaas ang bandila ng paghihimagsik. Lalong lumakas ang momentum niya. Ang ilan sa mga rebelding puwersa na malapit at malayo na hindi nakaligtas ay narinig ang kanyang pangalan at nagsimulang magmadali sa Plum County upang sumali sa kanyang kampo. Sa maikling panahon, ang kanyang lakas ay lubos na lumawak. Manager Huang, pinapatawag ka ni Director Xe. Kinaumagahan, nang nililinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas sa opisina, pumasok ang sekretarya ni Xe Mengjiao at nagsabi, "Okay, nakuha ko." Napigilan lamang ni Huang Feng ang kanyang paglilinang. "Ba't ako hinahanap ng lokong to?" Mahinang ungol ni Huang Feng. Dahil sa pangyayari kahapon, nagkaroon ng masamang impresyon si Huang Feng kay Xe Mengjiao. Kaya naman, kahit napuntahan niya siya ngayon, hindi siya papayag. "Sabi ko, Vixen Tang, tapos ka nang manood ng kompetisyon. Bakit nandito ka pa? Hindi ka bababalik sa kabisera?" Sa opisina ni Xe Mengjiao, tiningnan ni Xe Mengjiao si Tang Mazo na may pagkapuot. Si Tang Mazo ay orihinal na dumating upang makita siyang gumawa ng kalokohan, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi niya inaasahan na hindi siya babalik sa kabisera at mananatili sa Jiang District. Nanatili pa siya sa kanyang opisina. Aasa ba siya sa kanya? Anong silbi ng pagbabalik sa kabisera?
Hindi kasing saya dito. Humiga si Tang Mazo sa sofa sa opisina ni Xi Mengjiao at tamad na sinabi. Ang kanyang kilos kasama ng kanyang figure at hitsura ay naging dahilan upang maging si Xi Mengjiao, na isa ring kagandahan, ay medyo naiinit. Siyempre, mas may galit sa puso niya. Kung mas mahusay ang kanyang kalaban, mas magiging pag-alit siya. Knock, knock, knock. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Bahagyang umupo si Tang Mazo. Director Xi, hinahanap mo ba ako? Itinulak ni Huang Feng ang pinto at nakita si Tang Mazo sa sofa. Medyo nagulat siya, pero hindi siya nagsalita. So ikaw, guwapo, napahinga ka ba ng maayos kahapon? Nang makita ni Tang Mazo na ito ay si Huang Feng, agad niyang binitawan ang kanyang bantay at humiga muli, inilantad ang kanyang Katanji tanging figure. Fox Tang, pwede ka bang umupo ng maayos? Galit na sabi ni Xi Mengjiao. Bakit napakaseryoso mo? Hindi siya tagalabas, walang pakialam na sabi ni Tang Mazo. Guwapo, alam mo ba kung sino ang tumulong sa'yo sa hotel kahapon? Hindi nang ahas si Huang Feng na tingnan si Tang Mazo. Kung tutusin, masyadong mapang-akit ang poster niya ngayon. Tumingin si Huang Feng sa kisame at sinabing, hindi ko alam. Guwapo, hindi mo man lang ako tinitingnan kapag kinakausap mo ako. Masyadong walang galang. Sabi ni Tang Mazo na may bahagyang hinaing. Nagkunwaring hindi narinig ni Huang Feng at patuloy na tumingin sa kisame. Dapat sabihin na sina Tang Mazo, Su Yamo, at Xi Mengjiao ay pawang mga dilag sa parehong antas. Gayunpaman, mukhang mas maganda si Tang Mazo at alam kung paano ipapakita ang kanyang figure ng mas mahusay. Kalimutan mo na lang kung ayaw mong tumingin. Sabihin ko sa'yo, si Mengjiao ang tumulong sa'yo sa hotel kagabi. Kung wala ako kahapon, baka nagstay pa siya para alagaan ka. Baka may nangyaring nakakahiya sa inyong dalawa. Hindi mo naman ako masisisi kung sinisira ko to, diba? Kung sisihin mo ako, maaari kang lumapit at suntukin ako, nahihiyang sabi ni Tang Mazo. Tang Mazo, kapag nagsalita ka na naman ng kalokohan, pupunitin ko yung bibig mo. Si Xi Mengjiao ay nanginginig sa galit. Kung ayaw mong sabihin, edi wag mong sabihin. Mengjiao, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na magbago ang ugali mo? Kung hindi, walang lalaking magkakagusto sa iyo. Tignan mo itong gwapong lalaki, mukhang hindi kanya gusto, sabi ni Tang Mazo. Well, CEO Xi, kung wala nang iba, lalabas muna ako. Naramdaman ni Huang Feng na medyo kakaiba ang kapaligiran. Nagpa siya siyang umalis bago pa siya tuluyang masunog ng apoy. Late na kami nagising ni Yamo kaninang umaga at hindi pa kami kumakain ng almusal. Tara na at bumili na tayo ng almusal. Sinabi ni Xi Mengjiao, at saka, huwag kang makinig sa vixen na ito. Hindi na kayanan ni Sister Yamo na iwan ka mag-isa sa restaurant kahapon, kaya nagsuggest siya na papuntahin ka sa hotel. Isa pa, hindi kita tinulungan mag-isa. Tinulungan ka rin ni Sister Yamo. Nadama ni Xi Mengjiao na mas mabuting linawin ito. Kung hindi, baka isipin ng pervert na ito na may pakialam siya sa kanya. Alam ko, tiyak na hindi maniniwala si Huang Feng sa mga salita ni Tang Mazo ng ganoon kadali. Hindi rin niya akalain na magiging ganoon kabait si Xi Mengjiao para tulungan siya sa relasyon nila nito. Pero CEO Xi, wala ka bang secretary? Bakit mo ako hinayaang gawin ang ganitong bagay? Panipi, ang ganitong bagay tulad ng pagtulong sa amo na bumili ng almusal, hindi ba dapat trabaho ng sekretarya? Bakit hinahayaan mo akong gawin ito ngayon? May iba pa siyang gagawin, sabi ni Xi Mengjiao. Ang ibig niyang sabihin ay may mga bagay siyang dapat gawin, at wala kang dapat gawin. Isa kang malaking idler, sino pa ba ang makakagawa nito kung hindi ikaw? Hehe, pwede ka rin bumili para sa akin. Kulang ang pagkain ko sa hotel kaninang umaga, nakangiting sabi ni Tang Mazo. Kumakain ka pa. Mag-ingat ka para hindi tumaba. Nagmura si Xi Mengjiao. Kahit anong kain ko, magkakaroon pa rin ako ng magandang figure. Walang kwenta kahit nagseselos ka. Sabi ni Tang Mazo, sinong nagseselos sa'yo? Nagseselos ka. Pagkatapos noon, tila nakalimutan na ng dalawang babae si Huang Feng at doon nag-away. Walang imik na tiningnan ni Huang Feng ang eksena sa harapan niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang tumanggi o tanggapin, ngunit sa huli, nagpa siya siyang bumili ng almusal para sa kanila.
Kahit na ayaw niyang bumili ng almusal para kay Exi Mengjiao, si Suyamo ay kaibigan niya kung tutuusin. Buti na lang bumili siya ng almusal para sa kanya. Gayunpaman, nalaman ni Huang Feng kalaunan na ang pagbili ng almusal sa umaga ay simula pa lamang. Pagkatapos noon, paulit-ulit na hinihiling sa kanya ni Exi Mengjiao na gawin ito at iyon. Sa orihinal, may ibang tao na kayang gawin ito, ngunit sinabi pa rin ni Exi Mengjiao na ang ibang tao ay abala, at wala siyang magawa. Kung hindi niya ginawa, sino ang gagawa? Phew, itong babaeng baliw, sinasadya ba niya akong guluhin? Matapos palitan ni Huang Feng ang isang balde ng tubig sa opisina ni Exi Mengjiao, bumalik siya sa kanyang opisina at umupo. Manager, tinawagan mo si President Exi sa harap ng napakaraming tao kahapon. Tiyak na mahihirapan kanya, sabi ni Brother Wang. Dumating siya para hanapin si Huang Feng, ngunit nagtatrabaho si Huang Feng sa opisina ni Exi Mengjiao, kaya kanina pa siya naghihintay. Gayunpaman, hindi siya nagulat sa engkwentro ni Huang Feng ngayon. Tinawagan ni Huang Feng si Exi Mengjiao kahapon, kaya lubos na nauunawaan na siya ang pinuntirya ngayon. Kabanata 224. Masyado namang mapaghiganti ang babaeng ito. Tsaka hindi ko naman masisisi ang bagay na ito, sabi ni Huang Feng. Isipin mo ang security guard na natanggal dahil nakatitig siya kay President Exi last time. I think si President Exi is quite good to you, manager. Nakangiting sabi ni Kuya Wang. Sa tingin ko hindi siya magaling. Sabi ni Huang Feng. Siya nga pala, ang iilang tao na ipinadala sa pabrika sa ibaba ay maaaring bumalik. Biglang naisip ni Huang Feng ang iilang tao na ipinadala niya sa pabrika sa ibaba. Noong panahong iyon, ang dahilan kung bakit niya sila ipinadala ay upang itatag ang kanyang awtoridad. Siyempre, mas mahalaga, ito ay upang ipaalam sa mga dumating upang makahanap ng gulo na malaman na sila ay walang pagtutol. Ngayon, ang kabilang partido ay tila may napagtanto at hindi nagpadala ng mga tao upang guluhin sila, upang sila ay makabalik. Okay, I will inform them right away. I guess matutuwa sila. After all, it is definitely not as good as it is here. Nakangiting sabi ni Kuya Wang. Bueno, tinutulungan mo rin akong bigyang pansin ang kamakailang katayuan sa trabaho ng lahat. Imposibleng ang iba pang dalawang grupo ay walang pinuno sa lahat ng oras. Sabi ni Huang Feng, natural na ipinahayag niya ang kanyang tiwala kay Brother Wang. At the same time, may balak pa talaga siyang umalis. Ang mga bagay dito ay kailangang hawakan ng maayos. Kahit na irekomenda ni Brother Wang ang mga taong malapit sa kanya, hindi ito mahalaga. Hindi alam ni Brother Wang na may intensyon si Huang Feng na umalis. Nang marinig niya itong sinabi ni Huang Feng, puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Bago dumating si Huang Feng, isa lang siyang ordinaryong security guard. Maliit na sweldo ang natatanggap niya kada buwan at tila wala ng pag-asa para sa promosyon. Gayunpaman, pagkatapos dumating si Huang Feng, ito ay ganap na naiiba. Lalo na nang maging manager si Huang Feng, direktang na-promote siya at nakakuha ng sahod. Ngayon ay sinabi rin ito ni Huang Feng sa kanya, na nagpapakita na siya ay lubos na nagtiwala at umasa sa kanya. Paanong ang gayong pagtrato ay hindi makapagpapakilos kay Brother Wang? Manager, don't worry. Pagtutuunan ko ng pansin ang performance nila. Nangako si Kuya Wang. Hindi niya naisip na samantalahin ang pagkakataong ito para ayusin ang mga taong malapit sa kanya para sakupin si Huang Feng. Tumango si Huang Feng. Hindi niya masyadong pinansin ang bagay na ito. Hindi nagtagal, muling nagring ang internal phone ni Huang Feng. Nang hindi tumitingin, alam ni Huang Feng na hinahanap na naman siya ni Exi Mengjiao. Nang dumating si Huang Feng sa opisina ni Exi Mengjiao, bilang karagdagan kina Exi Mengjiao at Tang Mazo, naroon din si Suyamo. Si Tang Mazo ay hindi pumunta kahit saan ngayon at nanatili sa opisina ni Exi Mengjiao sa buong oras. Minsan, kapag hiniling ni Exi Mengjiao kay Huang Feng na gawin ang isang bagay, sumasali rin siya sa kasiyahan. Sa kabilang banda, si Suyamo ay nasa sarili niyang opisina sa lahat ng oras na ito. Maliban sa umaga nang pinadalhan siya ni Huang Feng ng almusal, hindi na niya ito nakita mula noon. Director Exi, anong problema? Walang magawang tanong ni Huang Feng. Huang Feng, anong ugali mo? Ganito ka ba makipag-usap sa boss mo? Mukhang marami kang hinaing.
Tumingin si Exi Mengjiao kay Huang Feng at sinabi, "Kalokohan, isang araw ka nang sinasadyang utusan. Tingnan mo kung may hinaing ka." Galit na sabi ni Huang Feng. Siguro dahil hindi niya sinasadyang magtagal dito. Walang pakialam si Huang Feng na masaktan si Exi Mengjiao. At saka, sobra talaga ang babaeng ito ngayon. Hindi siya umupo at nagpahinga ng matagal. Siya ay naging abala sa lahat ng oras. "Ikaw ay isang subordinate, at ako ang iyong amo. Hindi ba dapat hayaan kitang gumawa ng mga bagay?" Sabi ni Exi Mengjiao. Sa pagtingin kay Huang Feng sa kanyang harapan, halatang walang magandang impresyon si Exi Mengjiao sa kanya. Sasabihin pa lang ni Huang Feng na magbibitiw siya. Anyway, matagal na niya itong iniisip. Gayunpaman, unang nagsalita si Suyamo sa tabi niya, "Mengjiao, tinulungan ka rin ni Huang Feng noong nakaraan. Wala siyang ginawang sobra-sobra. Huwag mo siyang sinasadyang maghanap ng mali." Namagitan si Suyamo, at kinailangang humirit ni Exi Mengjiao. Sa katunayan, hindi siya isang hindi makatwirang babae. Sa katunayan, pagkatapos sabihin iyon ni Huang Feng, pinag-isipan niyang mabuti at alam niyang hindi sinasadya ni Huang Feng noong panahong iyon. Kahit hawakan siya ng kamay nito ay hindi niya iyon napansin. Gayunpaman, ang talagang ikinagalit niya ay tinawag siya ni Huang Feng na isang baliw na babae sa harap ng napakaraming tao kahapon. Kung sa sinumang babae nangyari ang ganitong bagay, hindi siya magiging masaya. Natural na gusto niyang parusahan si Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, ang galit sa kanyang puso ay hamupa ng husto. Siyempre, kung hindi niya nakikita na sobrang pinahahalagahan ni Sister Yamo si Huang Feng, si Exi Mengjiao ay hindi magiging ganoon kadaling mapapanatag. Nang makita ni Huang Feng ang sitwasyong ito, hindi niya sinabi na gusto niyang magbitiw. Pagkatapos ng lahat, nang makinig siya kay Suyamo sa hapunan noong araw na iyon, halatang ayaw nitong umalis siya. Noong wala siyang trabaho at walang pinagkakakitaan, ni-recruit siya ng kumpanya at binigyan ng pagkakataon. Si Huang Feng ay hindi gustong umalis ngayon. Siyempre, talagang gusto ni Huang Feng na bumuo ng kanyang sariling karera. Kung magkasalungat ang dalawang bagay na ito sa hinaharap, tiyak na magbibitiw siya. "Huang Feng, pupunta tayo sa isang cocktail party ngayong gabi. Pwede kang maging driver namin." Sinabi ni Exi Mengjiao na gusto niyang dumating si Huang Feng. "Hindi ako pupunta." Desididong tumanggi si Huang Feng. May gagawin pa siya ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho niyan. "Kahit boss kita hindi mo naman ako mautusan di ba? Ikaw." Nagalit na naman si Exi Mengjiao. Hindi niya alam kung bakit siya nagalit nang makita niyang ganoon si Huang Feng. "Handsome boy, kaya mo bang makita kaming tatlong magagandang babae na mag-isang dumalo sa cocktail party? Mag-iinuman tayo, at napakadelikadong magmaneho habang lasing. Kahit nagalit ka kay Mengjiao, dapat isipin mo kami ni Sister Yamo, tama?" Magiliw na sabi ni Tang Mazo. "Bakit mo ako hinihila dito, Suyamo?" Ngunit lumingon siya kay Huang Feng at sinabing, "Kung libre ka ngayong gabi, maaari kang sumama sa amin." Siyempre, hindi sinasadya ni Suyamo na hayaan na lang si Huang Feng na maging driver. Gusto niyang sumama siya sa kanilang tatlo sa cocktail party. "Sorry, may gagawin talaga ako ngayong gabi. May nangako na ako," sabi ni Huang Feng. Malaki ang posibilidad na pumunta si Lolo Qiu sa auction ngayong gabi. Nasira na niya ang pangako niya kahapon. Kung hindi siya sumipot ngayong gabi, kahit na hindi siya nakipag-appointment kay Lolo Qiu. Kapag nalaman ito ni Lolo Qiu, malamang na masigurado siya na siya ay isang taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Si Huang Feng at Lolo Qiu ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa, ngunit kung tutuusin, tinulungan siya ni Lolo Qiu. Bukod dito, malamang nahaharapin niya si Lolo Qiu sa hinaharap, kaya ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon kay Lolo Qiu. Kung ganun, kalimutan mo na. Si Suyamo ay napakaunawa kay Huang Feng, ngunit ang pagkabigo sa kanyang mukha ay hindi maitago. Kabanata 225. Guwapo, hindi magandang ugali na tanggihan ang imbitasyon ng magagandang babae, hindi pa banggitin ang pagtanggi sa imbitasyon ng tatlong magagandang babae ng sabay. Kung alam ng iba, magagalit sila, sabi ni Tang Mazo kay Huang Feng pagkatapos na sumulyap kay Suyamo. Okay lang kung ayaw niyang sumama. Sa tingin niya ba hindi tayo makakaalis nang wala siya? Sabi ni Exi Mengjiao. Sa katunayan, ideya ni Suyamo na hilingin kay Huang Feng na pumunta sa cocktail party ngayong gabi.
Siyempre, excuse lang ang pagmamaneho. Malinaw na gustong tulungan ni Suyamo si Huang Feng na makilala ang ilang tao sa ganoong okasyon. Gayunpaman, tila medyo hindi nagpapasalamat si Huang Feng. Alam din ni Huang Feng na mabait si Suyamo, ngunit maaaring ganito lang ang bagay na ito. Sino ang nagtanong sa kanya na may gagawin ngayong gabi? Pagkatapos noon, hindi na hiniling ni Xe Mengjiao kay Huang Feng na gumawa ng kahit ano. Marahil ay ayaw niyang makita si Huang Feng ngayon. Si Huang Feng ay masaya rin at nakaka-relax. Nang makaalis na sa trabaho, sabay-sabay na umalis ang tatlong babae. Si Huang Feng ay umalis kaagad pagkatapos nila. Suot niya ang office uniform niya na halatang hindi bagay. Tiyak na kailangan niyang bumalik at magpalit ng damit. Ganoon din ang ginawa ni Suyamo at ng dalawa pang babae. Hindi pinangalan ang recipe ng white wine, isang high-level na white wine brew ang recipe. Ito ay hindi sinasadyang nakuha ng isang hindi kilalang matandang lalaki. Ang white wine brewed mula dito ay napakasarap ng lasa. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nakakuha siya ng bagong bagay sa storage box. Ito ay talagang isang recipe ng paggawa ng alak. Tulad ng huling pagkakataon nang makuha niya ang peking paraan ng paggawa ng bakal, naglagay din si Huang Feng ng maraming recipe na kinopya mula sa internet sa storage box. Ang mga recipe na ito ay natural na hindi magandang bagay, ngunit ang bagay na ipinagpalit niya ngayon ay tila maganda. Ang sarap ng lasa, hindi mababa ang pagsusuring ito. Ungol ni Huang Feng habang hawak niya ang recipe. Malinaw na ito ay isang magandang bagay, ngunit wala pa siyang pondo sa pagsisimula. Not to mention the brewing of wine, wala man lang siyang pera para ipagawa ang sewage treatment equipment na gusto niyang ipagawa noon. Pera, wala kang magagawa kung walang pera. Si Huang Feng ay muling nagkaroon ng sama ng loob sa pera. Akala niya noon ay hindi siya kapos sa pera. Ngayon niya nalaman na kulang siya sa pera. Gayunpaman, naniniwala rin si Huang Feng na hanggat mayroon siyang panimulang kapital at nagsimulang gumawa ng mga bagay na nakuha mula sa mga storage box na ito, hindi dapat mahirap kumita ng pera. Ang hirap ay nasa startup capital. I wonder kung magkano ang ibebenta ng painting ko sa auction ngayong gabi. Sa ngayon, ang tanging bagay na makapagbibigay ng direktang kita kay Huang Feng ay ang pagpipinta. Kaya naman, umaasa siya ngayong gabi, ang pagpipinta na iyon ay maghahatid sa kanya ng perpektong kita. Pagkatapos ilagay ang recipe ng wine brewing sa kanyang storage ring, umalis si Huang Feng. Walang gaanong oras na natitira hanggang sa magsimula ang auction. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay kung hindi niya ibebenta ang mga alahas at mga painting na iyon, maaari na siyang mag-teleport muli ngayon. Kaya lang sa mga bagay na ito, walang indikasyon kung saang espasyo nanggaling ang mga bagay na ito, kaya natural na hindi niya alam. Kung hindi, mag-teleport man lang muna siya bago ibenta ang mga bagay na ito. Sa kasamaang palad, hindi niya alam, kaya kung gusto niyang mag-teleport, kailangan niyang maghintay. Sa kabilang banda, lumabas na rin si Suyamo at ang dalawa pa. Nakabihis na silang tatlo. Ano ang mga bagay sa auction ngayon? Tanong ni Tang Mazo sa matamis na boses sa kotse. I'm not sure. We are not interested in those things. When the time comes, we will take a look. If we see something that we like, we will buy one or two. If we don't like it, then forget it. Just treat it as attending the banquet, ani Xe Mengjiao. Sa katunayan, hindi nila sinabi kay Huang Feng na narito rin sila para dumalo sa auction. Buti na lang may handaan bago ang auction, at hindi sila masyadong interesado sa auction. Kaya lang, hindi ma-decline ang imbitasyon ngayon, kaya pumunta sila para dumalo. Ang hindi nila alam ay iisang lugar pala ang kanilang destinasyon ngayong gabi. Kaya lang hindi nila alam. Nagagalit ako kapag naiisip ko. Magiliw na inimbitahan ni Ate Yamo ang mabahong security guard na iyon na dumalo sa handaan, ngunit hindi niya ito binigyan ng mukha, sabi ni Xe Mengjiao. Malinaw, mayroon pa rin siyang matinding sama ng loob sa pagtanggi ni Huang Feng. May gagawin din siya, hindi niya sinasadya, nakangiting sabi ni Suyamo. Ate Yamo, maganda ang ugali mo. Wala kang pakialam, sabi ni Xe Mengjiao. Ate Yamo, ano ang tingin mo sa security guard na ito? Sa oras na ito, biglang tumingin si Tang Mazo kay Suyamo ng makahulugan, at pagkatapos ay nagtanong ng casual.
Bakit mo natanong? Bumilis ang tibok ng puso ni Suyamo. Nothing. I think he's not bad. You see, kaya pa niyang maging kalmado sa harap ng tatlong magagandang babae. This is not something an ordinary man can do. Sabi ni Tang Mazo. Bulag kasi siya. Putol ni Exi Mengjiao. I don't think so. I think he's not bad. You see, though he comes from an ordinary family, he's just an ordinary security guard in his job. Kahit security manager na siya ngayon, security guard pa rin siya. Pero, kapag kaharap niya kami, lalo na sina Mengjiao at Sister Yamo, parang hindi siya natatakot. I can always feel a sense of those young masters. I can always feel a sense of those young masters. Yan ay dahil lahat sila ay nagmula sa mabubuting pamilya, at madalas silang may pagmamalaki habang may tiwala sa sarili. Gayunpaman, hindi ko nararamdaman ang ganoong uri ng pagmamataas mula kay Huang Feng, pagsusuri ni Tang Mazo. Masyado siyang na-curious kay Huang Feng, lalo na nang malaman niya na ang naghapunan kasama si Suyamo noong gabing iyon ay si Huang Feng. Bukod dito, tila may kwento sa pagitan nina Exi Mengjiao at Huang Feng. Sa makatuwid, sa panahong ito, lihim na pinagmamasdan ni Tang Mazo si Huang Feng. Gusto niyang makita kung anong klaseng tao siya para magkaroon ng nararamdaman para sa kanya si Sister Yamo. Hindi inaasahan ni Suyamo na si Tang Mazo at Huang Feng ay napaka-insightful kahit na panandalian lang silang magkakilala. Ang kakayahan ni Tang Mazo na magbasa ng mga tao ay talagang hindi masama. Siyempre, baka may kinalaman ito sa kakayahan niyang makitungo sa napakaraming lalaki. Mayroon ba siyang mga ganitong performance? Bakit hindi ko napansin? Tanong ni Exi Mengjiao. Sa kanyang mga mata, si Huang Feng ay isang nakakainis na lalaki, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Sa kanyang mga mata, kahit na ano ang gawin ni Huang Feng, ito ay nakakainis. Tama si Mazo. Si Huang Feng ay talagang isang mabuting tao. Kung hindi, hindi ko sana siya na-promote bilang manager noon, sabi ni Suyamo. Dahil may nararamdaman siya para kay Huang Feng, kadalasan ay binibigyan niya ng pansin si Huang Feng, kaya alam at sang-ayon din niya ang sinabi ni Tang Mazo. Ate Yamo, sa tingin mo rin ba mabait siyang tao? Tanong ni Tang Mazo. Oo, sabi ni Suyamo. Kung ganoon, ano sa tingin mo na boyfriend ko siya? Tanong ni Tang Mazo sa nakakagulat na paraan. Kabanata 226. Screech. Si Suyamo ay ganap na hindi handa sa mga salita ni Tang Mazo. Namilipit din sa lupa ang minamanehong sasakyan. Buti na lang at walang nakasunod na sasakyan sa likod kaya walang aksidente. Tang Mazo, nababaliw ka na ba? Walang pakialam si Exi Mengjiao kung siya ay nasugatan o hindi. Malakas niyang sinabi kay Tang Mazo, sinabi mo talaga na gusto mong maging boyfriend mo ang lalaking iyon. May mali ba sa utak mo? Maging si Suyamo, na huminto na sa sasakyan, ay tumingin kay Tang Mazo, na parang walang nangyari, sa gulat. Natuwa si Tang Mazo sa pagkabigla ng dalawang tao at sinabing casual, Exi Mengjiao, ano ang sinisigawan mo? Hindi mo siya boyfriend, bakit ka ba kinakabahan? Panipi. Hindi ako kinakabahan sa kanya, iniisip ko lang na wala ka talagang utak at walang taste. Hindi ba kadalasan ay napakahusay mong manghusga ng mga lalaki? Bakit mo gusto ang lalaking iyon? Sabi ni Exi Mengjiao. I think he's very good. Pati si Ate Yamo, magaling siya. Di ba? Isa pa, galit ka sa kanya at ayaw mo sa akin. Gusto ko siyang maging boyfriend. Hindi ba yon ang gusto mo? Sabi ni Tang Mazo. Tama na. Natigilan si Exi Mengjiao noong una, pagkatapos ay nag-react siya. Dati, nang mabalitaan niyang may gusto talaga kay Huang Feng, bigla siyang nagulat at hindi niya ito matanggap, kaya tumanggi siya. Gayunpaman, ngayong naisip niya ito, ang taong may gusto kay Huang Feng ay talagang ang vixen na pinakaayaw niya. Ay hindi na mahusay. Ang dalawang salot na ito ay magkasama, at ito ay maituturing na pag-alis ng kasamaan para sa mga tao. Sa pag-iisip nito, biglang masayang sinabi ni Exi Mengjiao, Tang Mazo, sa tingin ko ay magkatugma kayong dalawa. Sinusuportahan kita. Mazo, totoo ba yung sinabi mo kanina? Ngunit, ikaw at si Huang Feng ay kaunting panahon palang magkakilala. Hindi mo siya lubos na kilala, sabi ni Suyamo na may bahagyang hindi natural na ekspresyon. Hindi naman importante ang tagal ng pagkakakilala natin. Ang mahalaga ay magkagusto kayong dalawa.
Sa katunayan, binibigyang pansin ni Tang Mazo ang pagganap ni Suyamo nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Lalo na nang makita niyang muntik nang ma-accident si Suyamo, bakas ng ngiti ang gilid ng kanyang bibig. Hindi nakaimik si Suyamo, ngunit medyo hindi siya komportable. Bagamat alam niyang may nararamdaman siya para kay Huang Feng, hindi siya nababalisa. Sa kanyang opinyon, naroon pa rin si Huang Feng, at dahan-dahan niyang naaayos ang relasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, ang mga salita ni Tang Mazo ay nagpaunawa kay Suyamo na si Huang Feng ay hindi kanyang pribadong pag-aari. Gusto rin siya ng ibang tao. Kahit na magustuhan siya nito, tiyak na magiging kanya ito. Ilang sandali, nakaramdam ng kaunting kalungkutan si Suyamo. Haha, hindi talaga kayo naniniwala sa akin, no? Banibiro ko lang kayo. Tumingin si Tang Mazo sa dalawang tao na may magkaibang ekspresyon at tumawa. Kakakilala ko lang sa kanya, paano ko siya magkakagusto? Isa pa, gusto ko ang mga gwapo. Hindi naman talaga gwapo si Huang Feng na iyon. Panipi, why? I think the two of you are a good match. Pareho kayong nakakainis, guys. Bakit hindi nyo na iniisip? Malungkot na sabi ni Xi Mengzhao. Dati, nang marinig niya na si Tang Mazo ay may gusto kay Huang Feng, siya ay lubos na natuwa. Wala nang mas mahusay kaysa sa dalawang nakakainis na lalaki na magkasama. Kung iisipin ko talaga, natatakot akong may malungkot. Sabi ni Tang Mazo habang nakatingin kay Suyamo. Naramdaman ni Suyamo ang tingin ni Tang Mazo at medyo nataranta. Gayunpaman, nakahinga rin siya ng maluwag. Siyempre, napagtanto din niya na hindi palaging naroon si Huang Feng na naghihintay sa kanya. Katulad nito, may magkakagusto sa kanya, at maaaring may gusto siyang iba. Bukod dito, sa pamamagitan ng mga salita ni Tang Mazo ngayon, napagtanto din ni Suyamo na ang posisyon ni Huang Feng sa kanyang puso ay mas mataas kaysa sa kanyang inaakala. Mas mahalaga siya. Noong una niyang marinig na may gusto si Tang Mazo kay Huang Feng, nakaramdam siya ng matinding pagkawala at pagkaapurahan sa kanyang puso. Ang mga salita ni Tang Mazo ay hindi rin direktang nakatulong kay Suyamo na maunawaan ang kanyang panloob na kaisipan. Nang makarating silang tatlo sa kanilang destinasyon, sinasadyang binigyan ni Tang Mazo ang kanyang lakad at naglakad kasama si Suyamo. Si Xi Mengzhao, na mas pabaya, ay hindi nakapansin ng kakaiba at lumakad sa harapan ng mag-isa. Ate Yamo, don't tell me gusto mo talaga si Huang Feng. Bulong ni Tang Mazo kay Suyamo. Sino nagsabi niyan? Medyo gulat na sabi ni Suyamo. Naisip niya na itinago niya ito ng husto at hindi dapat matuklasan ng iba. Nakita ko mismo. Nagkibit balikat si Tang Mazo at sinabing, noong gabing kararating ko lang, nakita ko kayong dalawa na kumakain ng mag-isa sa labas, at sa ganoong klase ng maliit na restaurant. Hindi pa kita nakitang kumain ng mag-isa kasama ang isang lalaki. Hindi inaasahan ni Suyamo na malalaman ni Tang Mazo ang tungkol sa kanya at kay Huang Feng sa araw na dumating siya. At saka, mukhang napaka-protective mo kay Huang Feng. Sinabi ko yan sa kotse kanina lang kasi gusto kong makita ang reaksyon mo, Ate Yamo. Puno ng disappointment at kaba ang mukha mo kanina. Hindi mo naman ako masisisi kung sinubok kita, diba? Patuloy na sinabi ni Tang Mazo. Natahimik sandali si Suyamo, at pagkatapos ay nagsabi, sa totoo lang, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi lang dahil sa biro mo ngayon, hindi ko malalaman na ganoon siya kahalaga sa akin. Oo, gusto ko siya. Nang makitang talagang inamin ito ni Suyamo, nagulat pa rin si Tang Mazo kahit nahulaan na niya ito noon. Ate Yamo, bakit mo siya nagustuhan? Nako, hindi ko naman sinasabing hindi siya magaling, pero halatang hindi kayo galing sa iisang mundo. Napakaraming namumukod tanging kabataang talento sa kabisera na gustong maging pabor sa iyo. Hindi ko nakikita kung gaano kagaling si Huang Feng kaysa sa kanila. Panipi, bagamat pinuri ni Tang Mazo ang maraming pakinabang ni Huang Feng noon, si Huang Feng ay isa lamang security guard. Hindi siya may kukumpara sa mga young master na iyon sa kabisera. Baka ngayon mo lang sinabi. Ngumiti si Suyamo at sinabing, alam mo ba? Unang kita ko pa lang sa kanya, nang huhuli siya ng magnanakaw. Sa oras na iyon, tumakbo siya ng napakabilis. Gulat na napatingin sa kanya ang mga tao sa kalsada. Nung time na iyon, ganun din siguro yung expression ko nung time na iyon. Panipi. After that, I found out that he was actually an employee of my company. I had a special feeling in my heart. After that,
when I interact with him, I realized that he is really different. As for what exactly was different, I couldn't put my finger on it. In any case, I just really liked the feeling of being with him and wanted to see him, bulong ni Suyamo sa sarili habang nakatingin sa sarili. Nako Ate Yamo, tapos ka na. Nalasan ka na niya, sabi ni Tangmazo. Bagamat wala pa siyang formal na relasyon hanggang ngayon, maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya. Natural, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng damdamin ni Suyamo. Kabanata 227. Bahagyang ngumiti si Suyamo, at pagkatapos ay medyo malungkot na sinabi, hindi ko pa rin alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Ano na naman kayang iniisip niya? Sa isang patas, mayaman, at magandang babae tulad ni Ate Yamo na umiibig sa kanya, natatakot akong magising siya na nakangiti sa kanyang panaginip. Ano pa kayang iniisip niya? Sabi ni Tangmazo. Gayunpaman, nararamdaman ko na Sister Yamo, ang kailangan mong isaalang-alang ngayon ay hindi kung ano ang iniisip ni Huang Feng, ngunit paano mo ipapaliwanag sa iyong pamilya. Papayag ba ang pamilya mo na magpakasal sa isang ordinaryong tao tulad ni Huang Feng? Sabi ni Tangmazo, ito ang pinakamalaking problema na gumugulo sa mga babaeng katulad niya. Sa kanilang background, ang kasal ay bihira sa kanilang sariling mga kamay. Talagang inayos ito ng kanilang mga pamilya, at ang mga nakaayos na kasosyo ay karaniwang yaong mga mayayamang young master sa kabisera. Gayunpaman, alam na ni Tangmazo kung anong uri ng mga tao sila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kaya naman medyo naging mapagpasensya na siya ngayon, dahil alam niyang hindi na siya magkakaroon ng masayang pagsasama sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang sitwasyon ng pamilya ni Suyamo ay katulad sa kanya. Kaya naman nag-alala siya. Sa totoo lang, noong una kaming dumating ni Mengjiao sa Qing Province para magsimula ng sarili naming negosyo, ito ang nasa isip namin. Sinabi ni Suyamo, gusto lang ng pamilya ko na makahingi ng tulong sa pamamagitan namin. Hanggat pinalaki at patatagin namin ni Mengjiao ang kumpanya, magdudulot din ito ng malaking benepisyo sa aking pamilya. Sa oras na iyon, magkakaroon kami ng kapital para makipag-ayos sa aking pamilya. Nagkaroon na ng ideya sina Suyamo at Xi Mengjiao noong katatapos lang nila. Nais nilang palakihin ang kumpanya bago magdesisyon ang kanilang mga pamilya na pakasalan sila. Pagkatapos, magkakaroon sila ng kapital sa kanilang mga kamay, at magagawa nilang makipag-ayos sa kanilang mga pamilya. Bagamat maaaring hindi ito maging matagumpay, may posibilidad pa rin. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Iyan ba ang iniisip mo? Nagulat si Tangmazo. Dati, nang malaman niyang pumunta sina Suyamo at Xi Mengjiao sa Qing Province para magtayo ng kumpanya, naisip niya na hindi nila kayang tiisin ang kalungkutan at gusto niyang gumawa ng isang bagay para magpalipas ng oras bago sila ikasal. Hindi niya inaasahan na napakalayo ng iniisip nilang dalawa. Bukod dito, kailangang aminin ni Tangmazo na ito ay talagang isang magandang ideya. Hanggat ang dalawa sa kanila ay talagang mas malaki at mas malakas ang kumpanya at maaaring magdala ng sapat na benepisyo sa pamilya, ang pamilya ay hihilingin din ang kanilang opinyon sa kanilang kasal. Kung tutuusin, sa oras na iyon, sila mismo ay magiging isang malaking tulong sa pamilya, at hindi lamang isang kasangkapan na magagamit lamang para sa isang alyansa ng kasal. Siyempre, napakataas pa rin ng kahirapan nito. Hindi sila masyadong umasa sa kapangyarihan ng kanilang mga pamilya. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng mga pamilya sa likod nila ay hindi maliit. Ang mga ordinaryong resulta ay hindi papasok sa kanilang mga mata. Naturally, ang kahirapan ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, ito ay isang paraan upang mawala sa kontrol ng pamilya, tama ba? Sa pag-iisip tungkol sa 2 taon pagkatapos niyang magtapos, siya ay tumatambay sa bilog ng mga pangalawang henerasyong mayayamang tao sa kabisera. Gusto niyang magkaroon ng kasiyahan bago siya ikasal, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang 2 nakababatang kapatid na babae ay nagsusumikap na para sa kanilang kasal. Dahil dito si Tangmazo, na noon pa man ay iniisip ang kanyang sarili bilang matalino at may kakayahan, ay medyo nahihiya at medyo nahihiya. Nakapagdesisyon na ako. Biglang sumigaw si Tangmazo na ikinagulat ni Xi Mengjiao na naglalakad sa harapan niya. Sabi ko, Vixen Tang, sinusubukan mo ba akong takutin hanggang mamatay?
Sabi ni Exi Mengjiao na medyo hindi nasisiyahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakipag-away si Tang Mazo kay Exi Mengjiao. Sa halip, sinabi niya, nagpasya na ako. Mananatili din ako sa Qing Province at hindi na babalik sa kabisera. Panipi, dahil magagawa ito ni na Exi Mengjiao at Suyamo, hindi inisip ni Tang Mazo na hindi niya ito magagawa. Bukod dito, sa oras na ito, sa wakas ay hindi na siya tulad ng dati. Sa halip, mayroon siyang sariling layunin. Bagamat mahirap makamit ang layuning ito, iba ang pakiramdam sa isang layunin. Pakiramdam niya ay puno na ng enerhiya ang kanyang katawan, at gusto niyang gumawa ng isang bagay na malaki sa lalawigan ng Qing. Vixen Tang, ano na naman ba ang nangyayari sa iyo? Di ba sabi mo pagkatapos ng piging ngayong gabi, babalik ka sa kabisera bukas? Bakit, hindi ka ba talaga aalis? Lumapit si Exi Mengjiao sa kanilang dalawa at sinabing. Sa kabilang banda, nakangiting tumingin si Suyamo kay Tang Mazo. Siyempre, alam niya kung bakit nananatili si Tang Mazo. Ito rin ang layunin ng kanyang mga salita ngayon lamang. Bilang isang kaibigan, ayaw niyang makita si Tang Mazo na ikinasal bilang isang kasangkapan para sa mga alyansa ng kasal. Sa makatuwid, itinuro niya ang isang landas para sa kanya. Siyempre, ang landas na ito ay napakahirap pa ring lakaran, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa walang landas. Gayunpaman, hindi nakipagtalo si Tang Mazo kay Exi Mengjiao. Sa halip, niyakap niya si Exi Mengjiao sa isang kamay at si Suyamo sa kabilang kamay. Sa halip na kabayanihan, sinabi niya, mananatili ako sa lalawigan ng Qing. Tatlo kaming magkakapatid na magtutulungan at sugpuin ang mga maput na lalaking iyon. Hahayaan natin silang tumangalas sa atin. Tapos na, nabaliw na talaga si Vixen Tang. Sabi ni Exi Mengjiao sabay kamot sa noo. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang ibig sabihin ni Tang Mazo. Malinaw, mananatili siya sa Qing Province at magsisimula ng sarili niyang negosyo. Tuwang-tuwa si Exi Mengjiao tungkol dito. Kahit madalas silang mag-away, magkaibigan pa rin sila. Siya ay natural na masaya na magkaroon ng mas maraming kaibigan sa Qing Province. Let's go! Dapat pumasok na tayo. Walang sinabi si Suyamo. Alam niya na kapag nakahanap si Tang Mazo ng landas, ang kanyang determinasyon ay hindi hihigit sa kanya at kay Mengjiao noong nakaraan. Hindi siya mahina at dapat magtagumpay. Gayunpaman, hindi alam kung hanggang saan siya makakarating at kung makukuha niya ang pag-aproba ng kanyang pamilya. Maging si Suyamo mismo ay hindi alam kung makakamit niya ang layuning iyon. Kahit na ang Changzhou Group ay hindi masama, malayo pa rin ito sa kanyang layunin. Wow! Medyo maraming tao dito. Sa imbitasyon ni Manager Wen, maayos na pumasok si Huang Feng sa venue ng reception. Mabilis niyang napagtanto na ang mga taong naruroon ay hindi simpleng tao. Masasabi niya sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga damit. Si Huang Feng ay nakasuot din ng suit. Kung tutuusin, kailangang mas formal ang ganitong okasyon. Sa harap ng mga taong walang sapat na kakayahan, iisipin lang nilang tanga. Ang suit ni Huang Feng ay binili noong nag-shopping siya kasama si Suyamo noong nakaraan. Siyempre, binili ito ni Suyamo bilang regalo para sa kanyang kaibigan. Sa huli, napunta ito sa mga kamay ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang kasuotan ni Huang Feng ay hindi gaanong mas masama kaysa sa mga taong naruroon, kaya hindi siya masyadong mukhang wala sa lugar. Hoy, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Panipi. Habang sinusukat ni Huang Feng ang venue, bigla siyang nakarinig ng nagulat na boses. Medyo pamilyar ang boses na ito. Lumingon si Huang Feng. Sino pa kaya ito kundi si Tang Mazo? Nang makita ni Tang Mazo ang likod ni Huang Feng, naramdaman niyang pamilyar ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na lilito si Huang Feng dito. Akala niya nagkakamali siya. Gayunpaman, nang makalapit siya, alam niyang hindi siya nagkakamali. Kabanata 228. Si Tang Mazo ay labis na nagulat at nag-usisa tungkol sa hitsura ni Huang Feng. Ang mga taong naruroon ay pawang mayaman at makapangyarihan. Hindi dapat tinanggap ni Huang Feng, isang security guard, ang imbitasyon na humarap dito. Hindi naman sa minamaliit siya nito, pero sa katayuan niya ngayon, kung walang maghahatid sa kanya ay hindi na siya makapasok. Hindi kaya may dinala siya. Habang sinusukat ni Tang Mazo si Huang Feng, sinusukat din siya ni Huang Feng.
Ang Tang Mazo ngayong gabi ay mas kaakit-akit kaysa sa araw. Ang puting lace na damit ay lalong nagpamukha sa kanya na elegante at kaakit-akit. Sa oras na ito, wala siyang tamad na aura na nakikita niya sa araw. Palaging may malabong ngiti sa kanyang mukha. Siya ay simpleng modelo ng isang babae mula sa isang mayamang pamilya. Inimbitahan ako ng isang kaibigan dito. Paliwanag ni Huang Feng, nga pala, nasaan sina Yamo at CEO Xi. Nang marinig kung paano hinarap ni Huang Feng ang kanyang dalawang kaibigan, bahagyang ngumiti si Tang Mazo. Naunawaan niya na ang lalaking tumawag kay Sister Yamo, kanina ay si Huang Feng. Para kay Tang Mazo na nakakaalam ng ilang bagay, hindi ito kakaiba. Pumunta silang dalawa sa washroom. Umupo tayo doon at hintayin sila, sabi ni Tang Mazo. Okay, pumunta silang dalawa sa medyo malayong sulok at naupo. Kahit na ito ay isang sulok, ang kagandahan ni Tang Mazo ay naaakit pa rin sa mga taong naruroon. Naramdaman ni Huang Feng na maraming tao ang naruroon, bagamat hindi sila lumapit, ay binibigyang pansin ang sitwasyon dito. Talagang napakahusay ng iyong alindog, sabi ni Huang Feng habang natatawa. Paano ito kumpara kay Sister Yamo? Sabi ni Tang Mazo. Yamo, syempre napaka-charming niya, at napakadali niyang pakisamahan. Sabi ni Huang Feng. Binigyan siya ni Su Yamo ng magandang impresyon. Siya ay mayaman, maganda, at may magandang personalidad. Minsan, magseselo si Huang Feng at mag-iisip kung anong uri ng natatanging lalaki ang makakapagpakasal kay Su Yamo sa hinaharap. Napakaswerte talaga ng taong iyon. Sinasabi mo bang hindi ako madaling pakisamahan? Tanong pabalik ni Tang Mazo, ngunit walang gaanong galit sa kanyang mukha. Hindi ko sinabi yun. Nagkibit balikat si Huang Feng. Sa katunayan, naisip niya iyon. Si Su Yamo, Xi Mengzhao, at Su Yamo ay lahat ay napakaganda, ngunit kung kailangan niyang pumili ng isa, tiyak na pipiliin niya si Su Yamo. Iyon mismo ang ibig mong sabihin, sabi ni Tang Mazo. Gayunpaman, talagang ganoong tao si Sister Yamo. Nga pala, dahil sa tingin mo ay napakagaling ni Sister Yamo, naisip mo na bang ituloy siya? Wala pa siyang kasintahan, sabi ni Tang Mazo. Sinusubukan niya ang iniisip ni Huang Feng tungkol kay Su Yamo. Hinihabol si Yumo. Natigilan si Huang Feng. Sa totoo lang, hindi niya naisip iyon. Sa kanyang puso, si Su Yamo ay napakahusay. Siya ay napakahusay na ang dating Huang Feng ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan at nadama na hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Kahit na pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa mahika ng storage box, walang ganoong iniisip si Huang Feng. Tinatrato lang niya ito bilang isang kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Tang Mazo, medyo naantig din si Huang Feng. Masasabing girlfriend niya si Su Yamo sa lahat ng aspeto. Kahit na nakuha niya ang storage box, hindi niya akalain na mas magaling siya kay Su Yamo. Paano na? Natutokso ka? Ba? Kung gusto mo siyang ituloy, matutulungan kita. Nakita ni Tang Mazo ang ekspresyon ni Huang Feng at bahagyang ngumiti. Bahagi ng dahilan kung bakit siya naging masigasig ay dahil sila ni Su Yamo ay magkaibigan. Bilang karagdagan, itinuro ni Su Yamo ang isang landas na hindi niya kailanman naisip. Malaki ang pasasalamat niya kay Su Yamo. You and Yamo are good friends. Okay lang ba talagang gawin to? Tanong ni Huang Feng. Dahil magkaibigan tayo kaya ko ginagawa ito para sa kanya. Sa tingin ko ay mabuti kang tao. Bagay kayong dalawa para sa isa't isa, sabi ni Tang Mazo. Siyempre, hindi niya sasabihin na dahil nagustuhan ni Su Yamo si Huang Feng kaya tinutulungan niya silang ayusin. Kung iyon ang kaso, natatakot siya na makita ni Huang Feng si Su Yamo. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang batang babae ay masyadong maagap, ang isang lalaki ay hindi masyadong magmamahal sa kanya. Siya ay napakalinaw tungkol dito. Sa tingin mo mabait ako? Sapat na ba ako sa kanya? Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi naman kasi alam ng ibang tao na nasa kanya ang mahiwagang storage box. Kung tutusin, isa lang siyang ordinaryong security guard. Gayunpaman, napakabuti ng mga kondisyon ni Su Yamo. Bagaman hindi niya alam ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya, tiyak na hindi ito masama. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. May potensyal ka, sabi ni Tang Mazo. Sa katunayan, hindi naman siya naniniwala kay Huang Feng sa kanyang puso, ngunit gusto ni Su Yamo si Huang Feng. Natural, sasabihin niya iyon. Bukod dito,
alam din niya na tumpak pa rin ang mga mata ni Suyamo. At least, mas tumpak siya kaysa kay Exi Mengjiao. Sa makatuwid, ang kinabukasan ni Huang Feng ay nararapat ding abangan. Siyempre, sa opinyon ni Tang Mazo, kahit na nakamit ni Huang Feng ang isang bagay sa hinaharap, tiyak na wala ito sa harap ng background ng kanilang pamilya. Sa kanyang puso, hindi siya masyadong optimistiko tungkol sa kinabukasan nina Suyamo at Huang Feng. Inaasahan lang niya na talagang magtagumpay ang kumpanya ni Suyamo. Sa kasong iyon, maaaring may ilang posibilidad sa pagitan nilang dalawa. Hindi alam ni Huang Feng kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Tang Mazo. Nang may sasabihin pa sana siya, nakita niyang dumating na sina Suyamo at Exi Mengjiao. Bakit ka nandito? Nakita ni Suyamo si Huang Feng sa tabi ni Tang Mazo at sinabing may pagtataka. Nakakainis ka, di ba sabi mo hindi ka sasama? Bakit mo kami sinundan ng palihim? Hindi masyadong maganda ang tono ni Exi Mengjiao. Di ba sabi ko may gagawin ako ngayong gabi? Kadadating ko lang dito, sabi ni Huang Feng. Hoy, paano ka nakapasok? Sa oras na ito, naalala din ni Exi Mengjiao na hindi ito isang lugar kung saan basta-basta pwedeng pumasok. Siyempre, may nag-imbita sa akin, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Exi Mengjiao at tumingin kay Suyamo. Dahil sa mga sinabi ni Tang Mazo noon, nang tumingin si Huang Feng kay Suyamo ngayon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, si Suyamo ay mukhang mas marangal ngayong gabi. Maputi at puno ng ningning ang kanyang nakalabas na balat. May ngiti sa kanyang magandang mukha na ikinagaan ng loob ng mga tao na tumingin sa kanya. Kung magagawa kong girlfriend ko si Yamo, napakabuti nito, naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Noong nakaraan, siya ay isang mahirap na talunan. Talagang imposible para sa kanya na makasama ang isang patas, mayaman, at magandang babae tulad ni Suyamo. Alam din niya ang aspetong ito, kaya wala siyang maling akala. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang mahiwagang storage box, tiyak na hindi masama ang kanyang kinabukasan. Kaya naman, hindi imposibleng ituloy niya si Yamo. Kabanata 229. Alam din ni Suyamo ang pagbabago sa mga mata ni Huang Feng nang tumingin ito sa kanya. Bahagyang namumula ang kanyang mukha, ngunit hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng ganoong pagbabago si Huang Feng. Si Tang Mazo, na nakakaalam ng kwento sa loob, ay tumingin sa dalawa ng nakangiti. Para naman sa isa pang bystander, si Exi Mengjiao, wala pa rin siyang napansin. Galit pa rin siya sa saloobin ni Huang Feng sa kanya. Nang mag-chat si Huang Feng at ang iba pa, hindi nila napansin na may binata na pala na nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Ang taong ito ay si Old Yu. Bagamat siya rin ay nasugatan at hinimete ni Huang Feng noong nakaraan, ang kanyang pinsala ay halatang mas magaan kaysa kay Tung Zian. Sa makatuwid, pagkatapos na manatili sa ospital ng ilang araw, umuwi siya. Ngayon, makakadalo siya sa handaan dito na parang walang nangyari. Bagamat hindi nakaharap ni Old Yu si Huang Feng, kilala rin niya si Huang Feng. Nang magkusa siyang turuan ng leksyon si Huang Feng, nakita niya ang larawan ni Huang Feng mula kay Tung Zian. Ngayong nakita na niya ang taong noon pa man niya gustong turuan ng leksyon na nakikipag-chat sa magagandang babae, natural na hindi komportable ang puso ni Old Yu. Bukod dito, sa tatlong babae, kilala niya sina Exi Mengjiao at Suyamo. Lagi nang iniisip ni Tung Zian si Suyamo, pero nasa ospital siya ngayon. Mukhang hindi ordinaryo ang relasyon ni na Huang Feng at Suyamo. Lihim na nag-isip si matandang Yu nang makita niya ang figure ni Huang Feng. Alam niya na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay isang security guard, at ang isang security guard ay halatang hindi makakapunta sa lugar na ito. Malinaw, may ibang nagdala sa kanya dito, at ang taong ito ay malamang na si Suyamo. Dati, gusto nitong Zian na turuan ng leksyon si Huang Feng dahil inihinto ni Huang Feng ang kanyang sasakyan at nawalan siya ng mukha. Gayunpaman, ngayon ay tila ang kabilang partido at si Suyamo ay malinaw na walang ordinaryong superior-subordinate na relasyon. Kung nakita nitong Zian ang eksenang ito, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Siyempre, si Tung Zian ay malamang na walang masyadong lakas para isipin ito ngayon. Abala siya ngayon sa paghahanap ng sikat na doktor para iligtas ang kanyang mga binti. Kuya Yu, anong tinitingin-tingin mo? May kaibigan ka ba? Sa pagkakataong ito, tanong ng isang binata sa tabi niya.
Hindi kaibigan, kawili-wiling tao lang. Sabi ni matandang Yu, hindi niya naisip na maghanap ng gulo kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, wala siyang sama ng loob kay Huang Feng noon. Gusto lang niyang purihin si Huang Feng. Ngayong walang pakialam si Tung Zian kay Huang Feng, natural na hindi niya sasayangin ang kanyang enerhiya. Siyempre, ito ay dahil hindi alam ni Old Yu na ang taong bumugbog sa kanya noong araw na iyon ay si Huang Feng. Kung alam niya, hindi niya iisipin. Director Yuan, nandito ka rin. Sa oras na ito, sa ibang bahagi ng venue, nagpakita rin si Manager Yuan kasama ng mga tao. Ngayong gabi, maraming political at business celebrities ang nagtipon dito. Para kay Manager Yuan, na gustong magbukas ng merkado sa Qing Province, ang ganitong okasyon ay talagang hindi niya gustong palampasin. Bukod dito, mayroon din siyang mga kwalifikasyon upang mapunta rito. It's Director Cheng, so many friends are here tonight. Of course, I'm here to join in the fun. Nakangiting sabi ni Manager Yuan. Paano magiging ganoon ang okasyon kung wala si Manager Yuan? Ngayon ko lang nakita na dumating din ang dalawang direktor ng Changzhou. Pareho kayo ng negosyo, kaya dapat mas kilalanin ninyo ang isa't isa. Nakangiting sabi ng taong iyon. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mga tao sa parehong negosyo ay mga kaaway. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang para ipakita. Hehe, ganun ba? Ang tagal ko nang hindi. Nakikita ang dalawang babaeng bayani ng Changzhou. Bibisitahin ko lang sila, sabi ni Manager Yuan. Sa panahong ito, hindi siya pumunta sa Changzhou Group para manggulo. Gayunpaman, abala rin siya. Binuksan niya ang pabrika, nag-recruit ng mga tao, at binisita ang mga pantalan sa lahat ng dako. Siyempre, ang mga resulta ay napakalinaw din. Sa panahong ito, marami siyang naging kaibigan. Isa na rito si Direk Cheng na nasa harapan niya. Sa mundo ng negosyo, mas marami kang kaibigan, mas mabuti. Lalo na para sa mga tagalabas na tulad nila, kailangan nilang magkaroon ng mas maraming kaibigan. Pagkatapos magpaalam kay Director Cheng, naglakad si Manager Yuan patungo kay Suyamo at sa iba pa. Gayunpaman, nang makalapit siya, nakita rin niya si Huang Feng. Nung una, natulala siya tapos puno ng galit ang mukha niya. Hindi makakalimutan ni Manager Yuan na ginawa siyang masama ni Huang Feng noong araw na iyon. Wala man lang siyang magandang impresyon sa security guard na ito. Dati, iniisip niya kung kailan siya nagkaroon ng pagkakataon na hilingin sa isang tao na turuan ng leksyon ang walang utang na loob na security guard na ito. Hindi niya akalain na makikita siya rito ngayon. Hoy, sino ito? Hindi ba ito ang security guard? Sabi ni Manager Yuan habang naglalakad palapit. Lalo niyang idiniin ang salitang, security guard, para marinig ito ng mga tao sa paligid niya. Saglit, tumingin din sila kay Huang Feng nang may pagdududa. Siyempre, walang kulang sa paghamak, at mayroon pang ang maraming paghamak. Kailan ba naging ganito kababa ang threshold dito? Kahit sino lang pwede pumasok. Pwede ba talagang pumunta dito ang isang maliit na security guard? Malinaw na walang intensyon si Manager Yuan na palayain si Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya kay Suyamo at sa iba pa. Masyadong mabait sina Director Su at Director Xi sa mga subordinate nila. Ikaw talaga ang nagdala ng security guard ng kumpanya mo sa ganoong okasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Natatakot ka ba na may panganib dito? Nakangiting sabi ni Manager Yuan. Malinaw, kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na sina Suyamo at Xi Mengjiao ay hindi nasisiyahan sa mga organizer. Sa tingin ko hindi natin kailangan ng permiso ni Manager Yuan para dalhin ang sinuman dito. Tumingin si Suyamo sa kabilang partido at sinabing walang pakialam. Hindi mo kailangan ng pahintulot ko, pero halatang walang tiwala si Director Su kay Manager Wen sa paggawa nito. Nakangiting sabi ni Manager Yuan. Si Manager Wen ang nag-organisa ng piging na ito. Yan, Manager Yuan, nagkamali ka ba? Hindi ako sumama kay Direk Su at sa iba pa. Pumasok na lang ako at nakasalubong ko sila. Tumayo si Huang Feng at sinabi, haha, joke lang, maliit ka lang security guard. Kung hindi ka pinapasok ni Director Su at ng iba pa, pwede ka bang pumasok? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ba ay isang bagay na maaaring pasukin ng isang maliit na security guard kung kailan mo gusto? Tumawa si Manager Yuan na parang nakarinig ng isang nakakatawang biro.
Manager Yuan, sigurado ka bang hindi ako pinapasok ni Direk Su at ng iba pa kaya hindi ako makakapunta? Sabi ni Huang Feng na may singkit na mga mata. Natural, hindi ako naniniwala. Maliban kay Director Su at sa iba pa, hindi ako naniniwalang may mangmang na magdadala ng maliit na security guard na tulad mo. Paniguradong sabi ni Manager Yuan. Inimbitahan ko siya. Sa ilang mga punto, si Manager Wen ay dumating sa kanilang tabi. Busy kasi sila sa usapan kanina kaya hindi nila napansin. Gusto kong makita kung sinong tanga ito. Hindi inaasahan ni Manager Yuan na may sisigot sa kanyang mga salita. Habang nagsasalita siya, lumingon siya. Gayunpaman, nang makita niya si Manager Wen sa likuran niya, hindi na natuloy ang kanyang mga salita. Kabanata 230. Si Manager Wen ba ay isang tanga? Halatang hindi. Nagawa niyang maging isa sa nangungunang 5 auction house sa bansa at general manager ng Qing Province sa edad na 30. Kahit anong tingin ng isa sa kanya, hindi siya tanga. Sa makatuwid, ang mukha ni Manager Yuan ay unang natigilan, pagkatapos ay puno ng kahihiyan. Hindi siya pinansin ni Manager Wen. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, narito si Mr. Huang, hindi kita nakita kanina. Natakot ako na hindi pumayag si Mr. Huang na sumama. Panipi, Manager Wen, pwede ka lang, sabi ni Huang Feng. Ang dalawang ito ay dapat ang dalawang magagandang chairwomen ng Changzhou Group. Isang karangalan para sa inyong dalawa na dumating ngayon, sabi ni Manager Wen habang nakatingin kina Suyamo at Xi Mengzhou. Isang karangalan namin na makatanggap ng imbitasyon mula kay Jiasheng, sabi ni Suyamo. Totoo ang sinabi ni Suyamo. Kung tutuusin, ang Jiasheng ay isang kilalang auction house sa bansa. Ito ay nakatayo ng maraming taon at masikat kaysa sa Changzhou Group. Ang Changzhou Group ay nagsimulang umunlad at walang pundasyon. Hindi dahil hindi nagsagawa ng piging ang Jiasheng Auction House noon, ngunit hindi sila nakatanggap ng imbitasyon. Ang pagtanggap ng imbitasyon ngayon ay isang uri ng pagpapatibay para sa kanila. Sa makatuwid, binigyang halaga rin ni Suyamo at Xi Mengzhou ang piging ngayon. Kaya kilala ni Mr. Huang ang dalawang dilag, sabi ni Manager Wen. To be more precise, silang dalawa ang mga leader ko, sabi ni Huang Feng sa nakaka-relax na tono. Oh, nakikita ko. Bahagyang nagulat si Manager Wen, ngunit hindi niya sinasadyang murahin si Huang Feng. Dahil si Elder Qiu ang nagkusa na tumawag, halatang hindi siya ordinaryong tao. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagtrabaho si Huang Feng sa Changzhou Group, maaaring may ilang dahilan na hindi niya alam. Tiningnan ni Manager Wen ang dalawang magagandang chairwomen ng Changzhou Group at pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng. Parang may naintindihan siya. Baka nagtrabaho si Huang Feng sa Changzhou Group para lang mapalapit sa dalawang magagandang chairwomen. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kagandahan at talento ay sikat sa itaas na bilog ng Qing Province, at ito ay palaki ng palaki. Si Chairwoman Xi at Chairwoman Su ay may magandang subordinate. Nakangiting sabi ni Manager Wen, I still have some guests to entertain. Excuse me, go ahead, Mr. Wen, sabi ni Suyamo at ng iba pa. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Manager Wen at umalis. Si Manager Yuan naman, na naiwan sa tabi, hindi siya pinansin ni Manager Wen matapos siyang kausapin sa umpisa, na nagpahiya kay Manager Yuan. Natural, hindi kailangang isaalang-alang ni Manager Wen ang nararamdaman ni Manager Yuan. Bagamat ang Landau Group ay isang multinational na korporasyon, kakapasok lang nila sa Qing Province. Hindi nila alam kung kaya nilang umangkop. Bukod dito, si Jiasheng ay isa sa mga lokal na tirano sa lalawigan ng Qing. Kahit na ang kabilang partido ay isang malakas na dragon, kailangan pa rin nilang magbigay ng mukha sa kanya. Sa lalawigan ng Qing, at maging sa buong China, ang mga koneksyon ni Jiasheng ay hindi maaaring ihambing ng Landau Group. Kaya naman, pinagalitan siya ni Manager Yuan at ang mga taong inimbitahan niya sa harap niya. Si Manager Wen ay natural na hindi kailangang igalang ang kabilang partido. Kahit malantad ang bagay na ito, kasalanan ng kabilang partido, hindi kay Manager Wen. Manager Yuan, hanga talaga ako sa iyo. Talagang pinagalitan mo ang kabilang partido sa harap nila. Ang tapang na ito ay hindi maaaring taglayin ng mga mahihinang babaeng tulad natin.
Hindi pa kakawala ni Xi Mengjiao ang pagkakataong ito para magdagdag ng insulto sa pinsala, kaya tinuwanan niya si Manager Yuan. Malamig na bamantong hininga si Manager Yuan, ngunit hindi maganda para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Tumalikod siya at umalis, ngunit nang umalis siya, tumingin siya kay Huang Feng nang may pagdududa. Hindi niya alam kung paano ang isang maliit na security guard tulad ni Huang Feng ay personal na inimbitahan ni Manager Wen. Si Su Yamo at ang dalawa pang babae ay may parehong pagdududa. Pagkaalis ni Manager Yuan, nagtataka silang tatlo na tumingin kay Huang Feng, na parang hindi nila siya kilala. Bagamat manager lamang si Manager Wen ng isang auction house, marami pa rin siyang koneksyon sa Qing Province. Bilang karagdagan, suportado siya ni Jie Sheng, kaya natural na hindi karaniwan ang kanyang katayuan. Ang tatlo sa kanila ay likas na mausisa na ang gayong tao ay magiging magalang sa isang maliit na security guard tulad ni Huang Feng. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakita ni Huang Feng ang tatlo sa kanila na patuloy na nakatingin sa kanya at sinabing may isang mapait na ngiti. Hindi ko alam na invited ka pala ni Manager Wen. Paano mo siya kilala? Tanong ni Xi Mengjiao. At ang dalawa pang babae ay tumingin din kay Huang Feng nang may pagtataka. Malinaw, pareho sila ng mga pagdududa. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng pagnenegosyo, sabi ni Huang Feng. May negosyo ka ba sa kanya? Anong klaseng negosyo? Tanong ni Xi Mengjiao. I asked him to help me sell something. Hindi ba auction house ito? Anong uri ng negosyo ang maaari niyang gawin? Tumingin si Huang Feng kay Xi Mengjiao na parang nakatingin sa isang tanga. Nasakta ng titig ni Huang Feng si Xi Mengjiao, at biglang namula ang kanyang mukha. Who knows what kind of business you do? Tsaka ilang beses ko na siyang nakipagnegosyo, pero never ko pa siyang nakitang magalang sa kahit kanino. Don't tell the truth. Hindi mali ang sinabi ni Xi Mengjiao. Isa itong auction house, kaya maraming tao ang nakipagnegosyo kay Manager Wen. Sa katunayan, hindi pa siya naging magalang sa sinuman. Sinasabi ko ang totoo. Kung bakit siya magalang, hindi ko alam, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, mahina niyang nahulaan sa kanyang puso na dapat itong nauugnay kay Old Master Q. Iniisip si Old Master Q, talagang nakita siya ni Huang Feng. Kara-rating lang niya, si Manager Wen, na colleague lang, ay nasa tabi ng matanda sa oras na ito. May iba pang mga tao sa tabi niya. Gusto ni Huang Feng na sumulong at kumusta, ngunit tila imposible na ito ngayon. Kaya lang niyang maghintay at tingnan kung may pagkakataon. Gayunpaman, walang nakitang magandang pagkakataon si Huang Feng. Palaging maraming tao sa paligid ng matanda. Makikitang maraming tao dito ang nakakakilala sa kanya. Ang proseso ng piging ay walang iba kundi pakikipag-chat at pagbuo ng mga koneksyon. Ito rin ang layunin ni Xi Mengjiao, Su Yamo, at Tang Mazo na pumunta dito ngayon. Gayunpaman, para kay Huang Feng, hindi ito ang kaso. Wala siyang balak makipagkita kahit kanino sa handaan. Dumating lang siya para sa auction pagkatapos ng handaan. Kaya, nang pumunta si Su Yamo at ang dalawa pa upang maghanap ng mga taong makakachat, si Huang Feng ay nanatiling mag-isa sa sulok, kumakain ng sarili niyang pagkain. Hoy, kaibigan, napilitan ka rin bang sumama? Habang tinitikman ni Huang Feng ang pagkain dito, isang medyo chubby na binata ang biglang umupo sa tabi niya at medyo pamilyar na nagsalita. Si Huang Feng ay tumingin sa kanya na may pagkalito, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. That fatso said while eating a big mouthful of cake, this kind of banquet is the most boring, but my father forced me to come here and said that he wants me to meet more people. Sumakit ang ulo ko, medyo naintindihan ni Huang Feng. Itong medyo pamilyar na si Fatso sa harap niya ay dapat pangalawang henerasyon. Pinilit siya ng kanyang ama na makita ang mundo.